Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Kahit nga hindi magkapartido yan, basta may president, may vice president. Tandaan niyo sino ba vice president ni Gloria Arroyo? Bayon, Noli De Castro. O kung may nangyari kay vice president, kay Gloria, GMA, nyari, natapilok, nahulog sa imburnal, natsugi, nakonut, baka magalit sa akin yan. Si Noli De Castro ang magiging presidente, di ba? Gabi-gabi sabihin, magandang gabi, bayan, di ba? Kung after her, si Pinoy, kung ang vice president niya, mayor ng Makati, Binay. Si Binay. Kung may nangyari kay Pinoy, si Binay. Tapos si Duterte, wala tayong magawa. Ipaglalaban talaga dapat natin si Leni Robredo. Kahit dilaw, ipaglaban. Kasi siya yung vice. Because she won in an election, national. So ngayon, na nagkataon, Bongbong Marcos, Inday Sara. So dapat, ipaglaban ng mga tao na naniniwala sa constitutional succession, si Inday Sara. Kahit ayaw nyo pa, o napapangitan kayo sa kanya, o naartehan kayo sa kanya, o tingin nyo sa kanya, berat, o whatever. May batas tayo May batas tayo. Otherwise, sabihin nyo kagad, diretso. Iking, hindi kami naniniwala sa konstitusyon. Di maliwanag. Pero pagka harap-harapan tayo, inuuna ko na kagad, saan ba posisyon nyo? Ano gusto nyo mangyari? Number one, ano yung end game? Natanong ko yan, lagi ko tinatanong yan, hindi lang sa isa ko tinatanong, lagi ko tinatanong yan. Ano ba end game? Anong gusto nyo mangyari? Gusto nyo magkagulo tayo? Gusto nyo constitutional succession tayo? Gusto nyo revolution? Gusto nyo civil war? Gusto nyo Mindanao secession? O gusto nyo si BBM makatapos ng term niya, 2020? Madali akong kausap nasa tao yun Tao masusunod Anyway, this is a democracy. We the few cannot dictate the many. We cannot dictate on the we the many. So, yun yung ang doon, may mga nagsasabi na pumiplacing si Mayor Magalong para mapuna na alternative. Pagka hindi pwede na si Bongbong Marcos at pinapababa ng tao, at hindi rin pwede ang Inday Sara at sinira na ang imahe ni Inday Sara at parang ayaw nang ipaglaban ng mga DDS, ayaw lumabas sa mga DDS. Ang alternative ay, dalawa yung lumalabas dyan. Si Bongbong Marcos, si Mayor Magalong at saka si Marcoleta. Isang Senate, isang senator at isang mayor na 3-termer. So, parang placing na dating sa akin, nung tinitingnan ko, parang placing na just in case, hindi pwede ang Inday Sara, just in case itong mga rally na itong dadating na marami at biglang bumigay ang AFP para sa taong bayan, etc. Na wala nang ganyan-ganyan. Tapos,
biglang kalimutan na yung constitutional succession, then it becomes extra-constitutional. It becomes illegal. Ngayon, ang justification iba, gusto yan ng taong bayan eh. How sure are you? Gusto yan ng taong bayan. So, kakatigan niya ng Supreme Court, kuno, ganon-ganon. You are courting a civil war, mga kababayan na magpipilit na hindi tayo sumunod sa Constitution. Magkakaaway-away tayo. Kung titignan ninyo, yung mga bansa na sa ilalim ng Pilipinas in terms of GDP per capita ay mga magugulong bansa kasi pumasok ang military na sila mismo ang humawak. Timor-Leste, Myanmar, di ba? So, as of June 2025, doon na ba ako? Tapos na ba ako kay Mayor Mangalong? So, yun yung ano doon. Bakit si Mayor Mangalong, Mayor Benji, wala bang nag-advise kay Sir? Wala ba nag-advise? Paki-advisean nga si Sir na he's doing okay sana except this tong punta sa Mindanao. Pumunta siya doon ang dapat ako na pinuntahan yung Bulacan eh. O kaya yung Ilocos, o kaya yung excuse me. Okay. Amba, Cebu. Very fresh. Baha. Miyak yung mga tao. Ba't ka punta ng Davao? Tama. 3rd District. Yung kay Congressman Ungab. Ungab. O ba't doon pupunta? Ba't anong titignan doon? Nandito sa Cebu yung baha. Dapat tama-tama lang na baha eh. Yan fact check Baha. Ang daming practically, mga syudad baha talaga eh. Lubog-lubog O de sana doon nag-imbestiga. Di ba? So anong gusto niya palabasin? Yun yung question mark. Yun ang question mark. So yun yung damage dun sa credibility na binibuild up ni upper class ko. Yun yung damage doon. Okay. Ito yung listahan ng top 20 process in the Philippines with the highest total cost of flood control projects. Number 1, Bulacan. ICI dapat, Bulacan. 40, kailangan talaga na salamin, malabo Paano yung pang sniper na mata? Wala na. 43.755 billion pesos. 43 billion, 43.755 billion. Bulacan. Galing na ba kayo dyan? Number 2, Cebu. Bumaha doon sa Cebu. 26.615 billion. Sana nandun kayo sa Cebu. Nakilangoy kayo doon, nakikisalbabida kayo ron. Hindi sa Davao. Kasi dito, 22 na provinces, wala naman Davao City rito eh. Davao del Sur meron. Isabela. 22.771 billion. Ang lalaki Isipin niyo 1 billion na imagine niyo 1 billion. Di ba yung nasabi nga niya ni Mayor Benji? 5 feet by 5 feet by 4 feet, 1 billion. Isipin mo to. 26 billion. Mario Joseph to, Sa probinsya. 22 billion, Isabela, 22.771 billion. Tarlac, 18.585 billion. Camarines Sur, 17.573 billion. Albay, 16.17 billion. Pampanga, 14.57 billion. Leyte, 14.25. Imagine. Number 8 na tayo. 2, 4, 6. Number 8 na tayo. 14 billion. Ang huli. Pangasinan, 13.61 billion. Misamis Oriental, 13.49 billion. Oriental Mindoro, 11.11 billion. Negros Occidental, 11.10 billion. Cavite, 11 billion.
11.006 billion. La Union, 11 billion. Davao Sur, 10.88 billion. Ilocos Norte, o dapat bago ka napunta sa Davao, Ilocos mo, sa Davao, sa Ilocos Norte ka muna, 10 billion. Agusan del Norte, 9.9. Nueva Ecija, 9.4 billion. Una, 9 billion. Occidental Mindoro, 8.7 billion. Imagine, billion. Bakit baha? Bakit baha? Cebu na nga, pangalawa Kung ganyan ang nangyari sa Cebu na binaha, Diyos ko, na gumastos ng 26.62 billion. Baha. Diyos ko, can you just imagine yung ginastusan lang ng 9 billion? Good luck. And sino dito ang dadaanan ng bagyo, yung main trajectory ng bagyo sa Luzon? Sino dito? Ay, Bulacan pa rin. Bulacan, Isabela, Tarlac, Camarines Sur, Albay, Pampanga, Pangasinan. Ay, Oriental Mindoro, Cavite, La Union, Ilocos Norte, tatamaan din yata Ilocos. Sa laki ng scope ng bagyo, 1,000 kilometers. Nueva Ecija, Laguna, Occidental Mindoro. So let's see. Yung style ng gobyerno na yan. Ay, pinak-check yung yung itong YouTube ko. Yung isa kong video, pin-lockdown. Itinanggal ng YouTube. Siguro, minas report nila, Nagkaroon ako ng notification. Yung isa kong video na ang title Inverted Flag, question mark, inverted flag, question mark, minas report siguro. Tinanggal ng YouTube. Tinanggal. So, gagawa kayo ng kalokohan, kayo sa gobyerno, tapos nun, sisitahin kayo, nagsasabi ko ng pwedeng mangyari, tapos nakatakot kayo na ang tao baka mag-inverted flag. Tarantado kayo. May nga mag-inverted flag, anong masama ron? Yun ang gusto nila, war on corruption. Ay, nako, siraulo talaga ito. Yun. So, pin-lockdown. Hindi na ako mag-ano doon, hayaan ko na yan. Basta nasabi ko yung gusto ko sabihin. Nag-warn ako sa gobyerno na the time will come when people will come out na inverted flag. Na ako nga mismo when I go out, mag-inverted flag ako just to show my na I'm really magwawar ako against corruption, no? Tayo na nga may flag sa buong mundo na may meaning na peacetime, wartime. Ngayong wartime, pwedeng war ka with other countries. O pwede kang war on drugs, pwede kang war on corruption, war on whatever. Yun yung feature ng flag natin Pero ngayon, kung nakukonsensya sila, natatakot sila pagka nag-invert ng flag, baka sagasaan sila ng taong bayan. Sige. Tapos babanatan ninyo ng titirahin niyo yung account ko. Okay lang, kahit masara yung account ko, okay lang. Hindi nyo masasara, yung dami ng taong galit sa inyo, mga walang niya kayo. Ngayon, kung kayo may fact check, may fact check kayo, ang langit may fact check. Matakot kayo sa fact check ng langit. Bongbong Marcos et al., lahat kayo, matakot kayo sa fact check ng langit. Pinadama sa inyo yung Cebu, pinadama sa inyo yung Davao, yung Lindol, tapos nun ba? Ngayon yung pangalan ng bagyo na yan? Ano pangalan ng bagyo? Uwan. Yung laki ng bagyo na yan, fact checker ng langit. No? Inaano kung saan dadaan kung saan ipapact check lahat ng 9,000 na, ilan yun? 9,900 na flood control projects na purportedly tinapos nyo sa sinabi mo. 9,900. From July 2022 to May 2025,
Marcos government implemented nearly 9,900 flood control projects worth 545.6 billion pesos. 545.6 billion pesos. Grabe ang dami, pero baha pa rin. So ipapak-check ka ng langit. Ipapak-check ka. Kita mo yung volume ng ulan na yan. Kung kayo nag-isip ng maayos, kung kayo properly nyo ginawa yan, wala sanang Pilipinong mamamatay. Wala sanang Pilipino na madadamay sa pagnanakaw ninyo, mga walang niya kayo, inayupak nyo. Pack-check kayo bigla ng langit. Marami dito sa mga malalaking ginastos ninyo, bilyon-bilyon, na sa Luzon. No? Marami nandito sa Luzon. More than 8 billion ang ginastos nyo. Bulacan, Isabela, Tarlac, Camarines Sur, Albay, Pampanga, Pangasinan, Oriental Mindoro, Cavite, La Union, Ilocos Norte, Nueva Ecija, Laguna, Occidental Mindoro, nasa Luzon. So, tingnan natin kung mapapakche kayo ng langit. No? And then, hindi lang yan hindi lang yung ipapak-check yung ginawa ninyo physically. Hindi. It will also fact-check the kind of president you are, Mr. BBM. It will fact-check the kind of leadership you have and the character that you have. Na sabay-sabay ang tamaan at sabay-sabay bumaha. Dapat by now ready na kayo. Ready na kayo. Ang laki ng volume ng ulan, malakas pa yung hangin, super typhoon, signal number 5. Can you just imagine? Tapos, anong paghahanda ang ginagawa nyo? Pack-check yan talaga. And after this storm, susundan pa yan. After this typhoon, susundan pa yan. Meron pang lindol, meron pang bulkan. No? O either mauna yung bulkan, sunod yung lindol. It will really show to the Filipino people na nasa pansitan pa hanggang ngayon the kind of president, the kind of leadership that we have. Yung karakter niya, yung kanyang klase ng leadership, sige, bahala kayo. That's what we deserve. That's what we deserve, mga Pilipino. Kasi hating-hati ang bansa Yung iba, gustong-gusto pa kay Bongbong Marcos, pinakamagaling daw na presidente. O sige, pack-check natin, tingnan natin. Lord, pack-check, paki-pack-check nga. Tingnan natin kung anong mangyari. Paano kung lumubobong Malacanang? Paano kung nilindolbong Malacanang? Paano kung whatever na? Pack-check talaga yan. So, yun yung heaven is a way of correcting mistakes of the people. Heaven is a way of punishing those who do not repent. Heaven is a way of ang tawag doon, yung judging o kaya implementing restitution o kaya yung accountability. Hindi nyo pwedeng ikutan ang langit. Pwede nyo ikutan yung batas natin. Bendalo, mga ganon. Pwede nyo gamitin yung mga posisyon nyo, abusuhin nyo, lokohin nyo mga Pilipino, gamitin nyo yung mainstream media, SOCMED, at saka yung mga troll ninyo, mga vlogger. Pwede nyo gawin yan, sige. For how long? Kasi hindi nyo pwedeng lokohin yun nasa itaas. Hindi nyo kayang lokohin yun. And you will go down. Definitely, you will go down because it will show the kind of person that you are, the kind of leader that you are. Ayaw na nga magpadala ibang bansa ng tulong Di ba? Excuse me. Ayaw magpadala ng tulong. Kaya, ang dyan, okay, wala na tulong. Ayaw nang padala ng tulong. So paano? Excuse me. Kala nyo, kape, no? Soft drinks.
pasaway. Pasaway eh. So ayaw nang padala ng tulong mga bansa. O wala na. Ano gagawin natin? Okay, so laki ng problema ng bansa natin. O mga Pilipino. Magdasal na lang kayo mga kababayan ha. Magdasal kayo. God protect everyone. God protect everyone. I-secure nyo yung magamit nyo kung nasa low-lying areas kayo. Pucha, paano kayang gagawin yun? Doon lang kayo nakatira. Ayan ako. sakit sa ulo. Now, hindi lang yan ang problema ng Bongbong Marcos. 9,900 flood control projects worth 545.6 billion. Maybe more. Now, ano pa yung mga major corruptions under BBM in the 3 years of administration? Di ba? 241 billion sa 2025 GA alone. Illegal insertions in the national budget na 500 billion plus na flood control, 545 billion na flood control budget. Grabe, no? 250 billion na Maharlika Fund. Ano na nangyari? Malacanang, ano na nangyari sa Maharlika Fund? Ano na nangyari, no? Ay, bag na ako Puyat lagi. Ano nangyari sa Maharlika Fund? Kumita ba? Nalugi ba? Binulsa ba? Walang report, ano? Walang report eh. So, part of that Maharlika Fund, 62.5 billion galing sa GSIS. 62 billion galing sa SSS. 62 billion galing sa Land Bank of the Philippines. Another 6 billion sa Development Bank of the Philippines, DBP. All in all, 250 billion. Can you just imagine? 250 billion. And hindi ito budget, national budget. Ito pera ito ng SIS, SSS, Land Bank, DBP. Ano na nangyari? Tapos magmamalinis ka, animal kayo. Sa gobyerno ng Republic of the Philippines, animal talaga kayo. Napakaitim na mga budi nyo, mga hayop kayo, kaya dapat kayo talaga tanggalin. Nakakagalit eh. Pinakailaman nyo yung pera ng PhilHealth. Magkano yung PhilHealth? Ha? Putragis. Ayan ako. 89 billion. Sabi mo, susuli mo, gold reserve, 129 billion ang pagkabenta. Ano nangyari sa pera? 14.37 billion, small town lottery. Mga premyo. O yung ano pa, yung mga pogo, yung pang LTO, yung pang customs, yung pang mga pagkor. Ang daming pinagkakitaan ninyo eh. No wonder nakakabili kayo ng mga aeroplano, jet, na mga helicopter, mga mansyon sa Forbes Park na ang halaga ng isang bahay, mura na yung 400 million. 10 pa, Diyos ko. Mantalang ang Pilipino. Kawawang-kawawa ang Pilipino. Kaya talagang yung ginawa ninyo na yan, hindi nyo masisisi ang Pilipino magrevolusyon. Tapos patan mananakot kayo. Inciting to sedition, rebellion. Putang ina, PI kayo talaga. Hindi nyo masisisi ang Pilipino magrebellion laban sa inyo, mga hayop kayo. At kayo mga AFP-PNP, kayo law enforcement agencies, maghunos dili kayo kasi karapatan ng bawat Pilipino ang magalit. Karapatan namin magalit. Kung hindi kayo nagagalit, hindi kayo Pilipino. Mga animal kayo. Sipin yung laki ng pera na to. Nalulunod ang Pilipino. Nag-earthquake, wala kayong magawa. Nagtago kayo. Anong tulong ang binigay nyo? Tapos ngayon nagbabadya ang isang malaking bagyo. Natatamaan lahat kayo, mapapakye kayo. Nasa peligro ang buhay ng mga kababayan natin. Mga hayop kayo. Tapos gusto nyo wag magalit yung Pilipino. Hinay-hinay, puta, mga PI kayo. Tama lang magrebelyon ng tao eh. Kasi walang niya kayo.
Itong problema ninyo gumawa kayo ng kalokohan, gumagawa kayo ng kalokohan, nagnakaw, naapekto ng mga Pilipino, hirap ang buhay ng Pilipino, pabagsak ang ekonomiya natin. Tapos ayaw nyo pa umalis sa pwesto, mga PI kayo, gusto nyo pa kumita pa kayo, mga ani. Tapos pinipigilan nyo, tatakutin ninyo, gagamitin ninyo yung batas. Gagamitin ninyo yung batas, putang ninyo. Akala nyo ba, pagka ang taong di naniwala sa batas, yari kayong lahat. Yayariin kayo lahat ng taong bayan. Rebellion ang makukuha ninyo. Hayop kayo. Parang di magagalit. Tapos kayo, sasabihin nyo, hinay-hinay. Hinay-hinay. Oh. Wag ano muna. Ganyan-ganyan. Hindi pa. Wag muna si Inday Sara. Tantado kayo. Kayo nagsimula lahat dito Uniteam naman yan Uniteam. Anong ginawa nyo? Binasag nyo. Pinracture ninyo. Pinalamanan ninyo ng 125 million para meron kayong bala. Buti na lang hindi na disgrasya yung tao 125 million, 11 days. Banat pa ng mga troll ninyo, no? Putsang hayop kayo. Buti, yung COA, kindir yung Vice President. Tapos sinundan-sundan pa ninyo, pinipilit ninyo ma-impeach. Nasobrahan. Saka nakakita i-impeach yung tao, ginagamit niyo yung pera ng taong bayan. Saka nakakita, babaguhin niyo yung konstitusyon, ginagamit niyo yung pera ng taong bayan. Saka nakakita yung eleksyon natin, bababuhin ninyo, pinambayad ninyo pera ng taong bayan. Mga animal talaga kayo And you cannot show anong pakita ninyo. Anong pakikita ninyo? 3 taon na. 3 taon. Mga kababayan, 3 taon na. Excuse me. 1 taong ka palang presidente. 1 taon ka palang congressman. Kahit mayor ka, senator ka, 1 taon matters so much. You have done something. Kahit ikaw, 1 taong kang barangay captain, you have done something as a barangay captain. 1 taong kang company commander, 1 taong kang platoon leader, tiniente kamote, you have done something. 1 taon. Putrag, 1 taong kang division commander, area commander. Meron ka 1 taong kang brigade commander, battalion commander, BATCOM, area commander. 1 taon, you would have done something. Ako nga, 1 taon ako per captain I did a lot of things. Promise. Ano yun? History yun. We did a lot of things. A lot of changes sa academy. Puta na, 1 taon. 3 taong kang presidente. What have you to show for? Nasaan yung pangako mong bigas? Nasaan yung pangako mong mga housing? Dami mong pangako, may marli ka pang bola-bola sa amin. Yeah. Puta na, hayop ka. Mamaya babalikan ko yan, yung ano na yan. Napakawalang yan ninyo. Tapos, ayaw ninyong magalit ang taong bayan. AFP, PNP. Wag niyong idamay ang AFP, PNP. Tapos, hingi kayo ng tulong, magkakagera. Gusto niyo tumulong kami sa inyo. 30 days lang kayo magsusurvive. Sino ba pumasok dyan sa ganyang gulo? Sino ang pumapasok? Di ba kayo? Ipapasok niyo kami sa alanganin? Mamamatay ang taong bayan. Mamamatay ang mga Pilipino. Hindi bali sana mga baboy lang mamatay, mga manok Hindi tao mamamatay. At akala ninyo ba yung gere, mano a mano? Na tao sa tao, maglalanding sila dito, 1 million na incheck, 2 million. Tapos na tayo noon, patay na tayo, wala ng AFP noon. Pagka maglanding sila, kukolektahin na lang nila yung natitira dito, enslave na lang nila yung natitirang Pilipino. Kung may lalaban, may lalaban. Ba't ako lalaban sa ganyan? Puta na, ayop kayo. Ang ano dyan, ang laban ngayon, high-tech nga missiles nga ngayon, drone. Swarm of drones, di ba? Cyber attack. Panay mga high-tech ngayon. Hindi tayo pwedeng lumaban. Yabang naman, we have a world-class army. Diyos ko. Yung Ukraine nga, kita nyo kung paano lumaban yung Ukraine. Hindi nga nila sinasabi that they have a world-class army. Ayun, ubos. Pero tumagal sila ng taon. 2 taon. Tayo, 1 buwan.
20 to 30 days. Sige, laban kayo. Panonorin namin kayo, ha? Scorer kami. China, Philippines. Up, up. May counter, eh. Pucha, kawawa sundalo natin, eh. Anong klase kayo, mga commander? Ha, mga general, anong klase kayo, mga commander? Bakit ninyo, pati kayo dyan sa Coast Guard, ha? Bakit ninyo isusubo ang mga sundalo natin sa walang kamuwang-muwang, walang katorya-torya na gera na pwede naman pag-usapan ng mga politiko sa itaas? Eh kayo nakikipolitika kayo, eh. Kayo mga general. Sabi ko nga, if I were the president now, I would fire each one of you. Lahat kayo. I don't give a shit kung masaktan kayo, mainis kayo sa akin. Putang ina, mas asar ako sa inyo. Pinapangunahan niyo, presidente. Pinapangunahan niyo, eh. Hindi dapat kayo nagsasalita ng ganun. Sabihin yung 20 to 30 days, ba't niyo i-announce pa yun? Hindi niyo ba alam na nakikinig ang China sa atin? Hanggang ngayon, sa akin din, nakikinig ng China. Nalalaman nila, pinagagalitan ko kayo. Paring Xi Jinping, kamusta na? Puta, pati si Donald Trump, nakikinig din. Paring Donald, may problema ka dyan. Babagsak ekonomiya ninyo, no? Mas malaki problema namin dito. Kasi itong mga gonggong nakaasa sa iyo. Nakaasa yung Government of the Republic of the Philippines, ang tapang-tapang makapaggera, because yung Mutual Defense Treaty, our support to the Philippines is ironclad. Iron. Pinlansya. Ironclad. Putya, after 30 days, wala na tayo. Kailan sila magdidesisyon? Tapos sasabihin, we're very sorry, we will not be able to support you because our economic condition is collapsing. Patay tayo. Kung yung Ukraine yan, laki-laki ng kanilang doon, eh. Ang laki-laki ng kanilang inaay doon na resources, eh. Para kranto ka. Tsaka very vital yung Ukraine sa kanila. Pinabayaan nila. Tayo, eh. Diyos mio. Wala talaga. AFP na you were led to a dream or you were led to a situation that you were made to believe na may kaibigan kayo. Sad to say, yung sinasabi niyong kaibigan, hindi dadating. Kumbaga sa babae, pinaibig kayo, naniwala kayo. Nagpahalikan na, nagpahawak ka sa kamay. Tapos, baka na-rape ka pa. Nandyan walang basis na yun nandyan. Siyam. Ilang basis ba yan nandyan? Tapos nun may mga missile na. Baka mamaya may B-2 bomber na dyan. Nakaparade. So you cannot, malay mo, merong sa gabi, dumating dyan, naglanding, hindi natin nakikita. Stealth nga, eh. Tapos nandyan lang. Alam naman natin, bawat B-2 bomber loaded na nuclear weapons. So, they can take off anytime and take out. Malay natin, nandyan yung mga submarine. If you have 17 submarines here in the Pacific, 17. Kahit nga 8 lang, eh. The point is, one submarine can deliver around how many warheads, no? Kung palagay mo 10 na lang, 10 times tig sa 10. O di 100 lang agad yung 100 targets. So right away, very damaging yung submarines. Ang punto, nakugulo natin. Ano yung pinapasok natin AFP? 20 to 30 days and then you are now recruiting Filipino people. The reservists, activating. And then what do you expect from the reservists? They will be combat ready. They are prepared emotionally, psychologically. They're prepared. Sipin niyo yung iba yung tabas natin noon, iba yung generation natin noon sa generation ngayon. Techi yung generation ngayon. Ay, nako. Wala tayong mandatory service.
wala tayo niyang ganyang ek-ek na yan, yung mga ROTC na wala nga, natanggal, di ba? So, ang ano dyan, ang ano, we're not really prepared. And you're claiming that our armed forces is one of the most experienced globally. Oo, mga retired na. kami yon. Tayo, mga retired na. Kayo, mga senior. Hindi na kayo makakalaban. Malalaki natin yun. Nag-golf na lang kayo eh. No? Once upon a time, tinyente tayo. Pwede. Pero kayong mga Mariosep, wala na nga masyadong insurgency eh. Wala na. Hindi na ano. Kaya nga, ang tanong, na-pass on ba yung experience? Right. And even if na-pass on yung experience, wala tayong equipment. Aminado naman kayo, wala tayong equipment, di ba? O paano na? So, how do we do it? So, ang laki ng sabit ng Marcos in terms of, ewan ko kung bakit yung iba naniniwala na si Marcos ay mabait pa rin presidente, matinong presidente. Ang hirap paniwalaan eh, kasi nga ang daming sabit. You have to explain, Marcos, yung mga problema mo. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo alam eh. Hindi mo pwedeng sabihin na nangyari ito. 3 taon, you have nothing to show for except this bill of anomalies. Compared to sa ibang presidente, 3 taon, anong pinakita nila? Di ba? Meron na. Ikaw, 3 taon, wala ka medalya. Panay negative. Panay kupit pera. Yung bangan ng pera, panay Maharlika Fund. 250 billion. Maharlika Fund. Pare, hindi yun Hindi yun biro-biro. GSIS, SSS yun. Retirement yun. Pera nila yun. Ha? Counterpart pa ng mga kumpanya ng gobyerno. Pinakialaman nyo. Land Bank, DBP, pinakialaman nyo. And walang render ng report, walang rendition ng report. Ano na nangyari? Ay. So, ito yung sad story, Maharlika Fund. Pati yung ginto, walang sabi, saan napunta? Binenta ba talaga yon? O buong buo yun pinamigay? Saan pinamigay? Ewan ko, sa ICC ba? Pinondohan nyo para ganun na lang? Ngayon sinasabi, meron na warrant of arrest si Bato. Ang sabi naman nila Bato, hintayin natin. Lawyer nila Bato, hintayin natin yung actual confirmation kung meron talaga. Ano ba pakialam na ICC sa atin? Puta na, bakit nyo pinagpipilitan na government? Bakit nyo pinagpipilitan na isubo mga tao natin? Kasi nyo talaga magka-revolusyon, ano? Ha? Ay.